Nakita nyo ba kung gaano kaganda yung mga ilaw na yon? Yung tipong mapapatigil ka muna saglit kasi hindi mo inaasahan na ganun siya kaganda in person. Ganyan yung mga moment na mapapasabi ka na lang ng ay grabe, sheesh! Pero bago tayo umabot dyan, ikikwento ko muna kung paano ako napunta dito. Kasi real talk ha, muntik na akong hindi tumuloy sa lakad na to. Paano ba naman? Hindi naman kasi kasama to sa plano kong puntahan eh. Kumbaga, biglaan lang din talaga. Alam nyo ba? Sobrang mahalaga at napaka-memorable ng araw na to para sa akin. Alam nyo ba kung bakit? Puwet nyo may racket. Charot! Pero later, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba sobrang saya ko nung nagpunta ako rito. By the way, andito na nga pala tayo sa Roppongi Station at ang pupuntahan nga natin ngayon ay isa sa mga high-end na lugar dito sa Tokyo at dito rin makikita ang Instagrammable views ng Tokyo Tower. Kung di nyo nga na itatanong, kaya nga pala ako muntik na hindi tumuloy dito is may una kasi talaga akong pinuntahan na ibang lugar bago ako napadpad dito. Kumbaga, napasarap sa pag-iikot-ikot at paglalakad-lakad. Tapos bigla ako na lang naisip, saan pa kaya maganda magpunta? Then nung sinearch ko nga dun sa Google Maps, nakita ko nga na malapit lang pala dito yung Roppongi Hills. What if puntahan ko kaya? Pero nagdadalawang isip pa ako nung time na yan na baka hindi ko na maabutan yung mismong pag-ilaw ng mga puno. Alam mo yung feeling na nagko-compute ka na sa utak mo kung itutuloy mo pa ba? Parang sige na nga, uwi na lang. Wait. Pero sabi ko, hindi, andito na ako eh. Tuloy na natin to. Let's go! Ayan na nga, paakit na nga tayo sa pangalawang escalator galing doon sa dinaanan kong underpass. Pag-angat ko pa nga lang, bumungad na agad sa akin yung sign ng Roco Roco Plaza at doon mo na talaga mararamdaman na papalapit ka na sa main area. Tapos bigla ko napansin to, yung higanteng gagamba. Hindi ko alam kung art ba to o panakot. Pero kung may gagamba phobia ka, paniguradong kikilabutan ka dito. Charot! Ang tawag nga pala dito ay Maman Spider at isa to sa mga iconic na likha ni Louis Burgos, Bourgeois, basta yun yung pangalan niya. Medyo creepy pero ang astig niya pagmasdan in person. Pero hindi pa to yung main event ha, parang warm up pa lang to. Yung tipong sinasabi ng lugar, wait ka lang, malapit na. Excited yarn. Tuluyan na nga nagpakita sa atin yung Tokyo Tower and don't get me wrong ha, ang ganda niya. Pero be, di naman yan yung spot na pinapainding Nemo ko eh. Wala yung mga puno na may Christmas light. Sad na ako niyan. Uy, di ka gaganyan for today's video be, magtantan. Ayan nga't nakita ko na yung hagdanan papunta dun sa spot and pakinggan na rin natin tong nakita ko sa daanan. Then diretso na tayo at onting lakad na lang at nandito na rin tayo finally. Kaso apakadami naman palang tao. Kala ko ako lang magbibideo sa mga oras na to. But the real challenge is, alam nyo bang 1 hour mahigit lang naman ang hinintay ko para sa perfect footage na to. Pero syempre dahil love ko kayo, papass forward ko na to para di na kayo maghintay. In 3, 2, 1... Boys, pwede mo pa video? Oy, ikaw bro. Boys, sipag in Japan. Oo bro. Hello po. Shoutout bro. Ano lang po, bagong vlogger din po. Ano pangalan mo bro? Kenneth Birich. Kenneth Birich po. Ayos yan bro. Salamat. Ikaw lang mag-isa? Apo. Ayan. Taga saan ka bro? Dito sa Japan, Chiba. Kanagawa ko sa Gamiara. Kanagawa? Masawa ko ba? Hello po. Kenneth daw. Napapanood ko po siya. Sige bro. Sa Facebook. Sige. Ano pangalan mo? Start ko lang ng vlog ngayon po. Ayos yan. Ito po. Salamat. Tayo bro. Sige pa. Banding Vincent. Sige pa. Nakapag-snowboard ka na ba dito? Hindi pa. Sama. Sige pa. Sige po, salamat. Thank you po. Thank you po. Namit ko si Boy Sipag in Japan. Angas. At
At ayan na nga yung main reason kung bakit sobrang memorable sa akin ng bigla ang gala ko na to. Imagine mo yun, mamit mo bigla yung isa sa mga vlogger na tinitingala mo dito sa Japan. Walang arte, walang script. Ito na ata yung tinatawag na organic encounter. Yung may bago kang magiging kaibigan sa bansang di mo kinagisnan. Yung pakiramdam na kahit saglit lang yung usapan nyo, ramdam na ramdam yung sincerity at passion. Yung tipong after nun, mapapangiti ka na lang habang naglalakad kasi parang may naidagdag na fuel sa'yo. Basta ang sarap sa pakiramdam. Sheesh! O shashat, makabalik na nga sa original nating usapan. Ayun nga't nandito na tayo sa Kiyakisaka Illumination ng Roppongi Hills. Alam nyo bang isa to sa pinakainihintay na winter illumination sa Tokyo? Hindi lang dahil sa dami ng ilaw ha, kundi dahil sa perfect alignment niya mismo sa Tokyo Tower. Kaya kahit first time mo pa lang dito, mapapawaw reaction ka talaga agad gaya ng mga tao sa video na napanood nyo. Tuwing winter season lang talaga nangyayari ang illumination na to. Usually ngay from late November hanggang bandang late December. Madalas ngay nag-end sa mismong araw ng Pasko. Kaya limited time lang talaga siya. Hindi mo siya basta-basta mababalikan any time of the year. Pero don't you worry ha, dahil kahit tapos na ang December, pwedeng-pwede mo pa rin siya makita hanggang February ngayon 2026. Saktong-sakto to, ipandito ka pa sa Japan this season. Alam nyo rin bang sinadya ang white at blue color ng ilaw nito para magmukhang mas malinaw at mas dramatic yung view ng Tokyo Tower the moment na dumilim yung kalangitan. Kaya nga nang sabi ko, kilala nga ang Roppongi Hills na high-end na lugar ket marami kayong makikitang luxury brands dito gaya na lang ng Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Omega, Armani, Rolex at kung ano-ano pa. Then habang naglalakad nga pa uwi ay nakita ko pa tong weird na upuan. Wala lang, may naalala lang ako nung kasama ko pa siya. Uy, sino yan be? And marami nga din palang nagtitiktok dito gaya na lang nito. Nadaanan ko din pala yung building na pag-aari ko, pero uuwi na muna ako dahil wala pa akong pampasahod sa mga tauhan ko. Ay, sino ka dyan be? O shashat, magpapaalam na ako at ano-ano na lang ang pinag-aangkin ko. See you na lang ulit sa next biglaang gala. Bye!